akin daw po tayo 5 piso para po sa tubig. Andiyan na si ma'am, andiyan na si ma'am. Uy, balik na lahat kayo sa kanya-kanyang mga buwan. Bilis! Akin yan ha, akin yan. Magandang hapon mga mahal ko estudyante. Magandang hapon din po, ma'am. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil mukhang mahaba-haba ang talakayan at istoryahan natin ngayong hapon. Tungkol saan po ba ang aralin natin ngayon? Magandang tanong yan dahil ang ating tatalakayin ay tungkol sa buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Maganda po yan, ma'am. O sige, uumpisahan ko na ang kwento. Ako, si Jose Rizal. At ito ang aking kwento. Si Rizal ay mas kilala sa tawag na Pepe sa lugar nila sa Kalamba. Lumaki sa may kayang pamilya noong panahon na iyon. Ang kanyang naging unang guro ay walang iba kung hindi ang kanyang ina. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa lampara upang hindi siya masunog, ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampara at walang ano-ano ay naagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng batang gamo-gamo? Opo, pero gayon po ba yun, ina? Oo, Pepe. Kaya't hindi mo dapat tularan ang batang gamo-gamo sapagkat kung nakinig siya at hindi lumapit sa apoy ay hindi sana siya nabuwis ang buhay. Ngunit ina, ako ay isang batang matapang. Bakit ko pipigilan ang aking sarili sa pag-abot ng aking gusto? Gaya ng batang gamo-gamo, siya ay naaakit sa apoy kaya siya ay namatay. Kung gusto ko po ba makahanap ng mga kasagutan sa aking katanungan, kakailanganin ko rin po bang ibuwis ang aking buhay gaya ng batang gamo-gamo? Dito nagsimula ang hangarin ni Rizal na hanapin ang mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Anak, pasyano, bakit parang balisak at malalim ang iniisip? Ina, ngayong mag-aaral na si Pepe sa mas mataas na eskwelahan ay magiging higit na mapanganib sa kanya ang pagdadala ng apelidong merkado. Idinadawit ako ng mga Kastila sa naging pag-aaklas ni na Padre Burgos. Huwag kang mag-alala, anak. Bilang haligi ng tahanang ito ay poprotektahan ko ang ating pamilya. Kailangan natin palitan ang ating dinadalang apelido. Kasabay na rin ang bagong utos ni Gobernador General Cleveria na pumili ng apelido mula sa listahan ng mga apelidong Espanyol. Sige, Ama, kakausapin ko si Pepe. Pepe, halika. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano yun, Kuya Pasyano? Simula ngayon ay hindi mo na maaaring gamitin ang apelidong merkado. Ito ay sa kadahilan ng magiging mapanganib sa iyo ang pagdadala ng apelidong ito. Madadawit ka sa paghiganti ng mga kalabang Kastila laban sa pamilya natin. Kaya Pepe, pagbutihin mo ang iyong magiging pag-aaral. Opo, Kuya. Ngunit bakit si ina ay tila tutol sa pag-aaral ko sa mas magandang eskwelahan? Sinasabi niyang kaalaman na magdadala sa akin sa kamatayan. Huwag mong isipin yon, Pepe. Ang kaalaman ang magdadala sa atin sa mas magandang kinabukasan. Kaalaman rin ang magiging susi upang mabago natin ang sitwasyon ng ating bayan. Tandaan mo rin ang sinabi ng ating ama na basta hindi ka papasok sa anumang gulo at ipangako mong gagamitin mo ang iyong mga matututunan sa ating lupang sinilangan at kababayan. Opo, Kuya. Naiintindihan ko. Ngunit kung gayon ay ano na ang gagamitin kong apelyido? Simula ngayon, ang dadalhin mong apelyido ay Rizal. Matapos mapagkasunduan ng pamilya ang magiging hakbang sa pag-aaral ni Pepe, ay dinala ni Pasyano ito sa Maynila. Pepe, nandito na tayo. Ang ganda naman dito, Kuya. Nasaan ba tayo? Ito ang Intramuros, ang Maynila. Dito matatagpuan ang Ateneo Municipal kung saan ka mag-aaral. Nang makita ni Pepe ang paaralan na kanyang papasukan, siya ay nasabik mag-aral. Ngunit, Ikaw ba si Jose Rizal? Opo. Hindi ko matatanggap ang iyong aplikasyon. Sa 11 taong gulang na bata ay hindi sapat ang iyong laki at pangangatawan. At isa pa, nahuli ka ng magpatala. Paano ang ating gagawin, Kuya?
Huwag kang mag-alala, gagawa ng paraan ng ating mga magulang. Dahil sa unang problema, kinailangan nilang humingi ng tulong sa kanilang tiyuhin na si Manuel Jerez. Sino po kayo? Huwag kang mag-alala, Jose. Ako ang iyong tiyuhin at tutulungan kitang makapasok sa Ateneo. Sa tulong ni Ginoong Manuel ay tuluyan namang nakapasok si Jose sa Ateneo Municipal. Dito ay nagsimula ang kanyang karera sa isang magandang paaralan at mas kinilala bilang Jose Rizal. Sa paglipas ng panahon at pagbibinata ni Jose, ay nabighani siya sa ganda ng isang dalagang nagngangalang Leonora. Leonora, iparinig mo naman sa amin at sa kaibigan kong si Jose ang iyong bukod tanging talento. Paunlakan mo naman kami ng isang magandang awitin. Oo nga, nang marinig naman ni Jose ang malanghel mong tinig. Ano ba kayo? Nakakaya naman kayo, Jose. Ano ka ba naman, Leonora? Huwag ka na maya sa akin dahil balita ko nga ay napakaganda ng iyong tinig. Naghandog na nga ng isang awitin si Leonora para sa bagong kaibigan na si Jose. Tama nga ang mga usap-usapan tungkol sa iyong tinig. Napakahusay mo pala talagang umawit. Lalo mo akong napaibig. Ito nga pala ang munting rosas para sa iyo. Munti man ito sa paningin ng iba, ngunit ito ay sumisimbolo sa pagtingin ko sa iyo. Tulad ka ng isang rosas. Rosas? Bakit? Sapagkat gaya nito, lumilitaw ang iyong ganda at malinis na damdamin. Binibigyan mo ng kadalisayan ng aking buhay. At doon nga nagsimula ang pag-iibigan ni Jose at Leonora. Bago magtungo pa Europa si Jose, muli muna siyang bumisita sa naiwan niyang pamilya sa Calamba. O anak, kumain ka ng kumain upang may sapat kang lakas sa pagpapatuloy mo sa iyong karera. Opo, ina. Salamat po sa inyong suporta at di ko kakalimutan ang pangako ko sa inyo na gagawin ko ito hindi para sa aking sarili, kundi para sa bayan. Ina, makikilagyan naman po ng tubig ang aking baso. Ina, ano po ang nangyayari? Lumalabo na po ba ang inyong paningin? Naku, hindi anak. Huwag mo kong intindihin. Wari na nga lamang ang aking mga braso, kaya't natapon sa mesa ang tubig kaysa masalinan ko ang baso ng iyong kuya Pasiano. Pagkatapos ng hapunan ay kinausap ni Pepe ang kanyang kuya Pasiano ukol sa napapansing kakaiba sa paningin ng kanyang ina. Kuya, ano ba talagang sitwasyon at nangyayari sa paningin ni ina? Hindi naman ganon nung huli kong pagbisita dito. Sa totoo niyan, Pepe, lumalala na ang sitwasyon ng mata ng ating ina. Ayaw niya lamang ipaalam sa iyo upang mabigay mo ang iyong buong atensyon sa pag-aaral kaysa ipag-alala mo sa kanya. Huwag kang mag-alala, kuya. Pupunta ako sa Europa upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral ng medisina. Pagkatapos ay babalik ako dito upang gamutin ang mata ng ating ina. Ipinagpatuloy na nga ni Pepe ang kanyang pag-aaral sa Europa kasama ang iba pang mga Pilipinong nabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa. Hindi ako naparito upang magliwaliw, kundi para mag-aral. Matuto sa medisina kasama ng aking ibang mga kasamahan at mag-obserba sa pamamalakad ng mga Espanyol. Humanap ng butas at gamitin ito laban sa kanila. Ma'am, kailan pa ba nilabas yung Nolimitang Here at El Filibusterismo? Oo nga po. Parang patapos na yung istorya nyo, pero di nyo pa po nababanggit ang mga pinakakilalang gawa ni Rizal. Teka muna, ito na nga. Noong nag-aaral pa lamang si Rizal sa Espanya ng medisina ay sinimulan niya ng isulat ang nobelang No Limitang Here. O alam niyo ba ang ibig sabihin ng pamagat na ito? Opo, ma'am. Ibig sabihin po nito sa Tagalog ay huwag mo akong saringin at sa English naman ay touch me not. Magaling! Sinulat naman niya ang kalahating parte ng nobela noong siya ay nasa Germany. Noong panahon na ipapalimbag niya ito ay naubusan ng pondo si Rizal. Kaya naman, tinawagan niya ang isa niyang kaibigan na si Maximo Viola upang pahiramin siya ng perang pampalimbag ng sinulat niyang nobela. Ayon din sa ibang mga mananalaysay ay muntik nang sunugin ni Jose Rizal ang orihinal na kopya ng nobela niya
Ngunit sakto naman na natanggap niya ang telegrama ni Viola upang pahiramin siya ng paunang bayad sa palimbagan ng aklat. Oh, sino may ideya kung anong sunod na nangyari? Ako po. At doon na nga nalimbag ang unang mga kopya ng No Limitang Here na nasa wikang Espanyol. Ito ay unang nabasa ng mga Kastila na panahon na iyon dahil sa wikang ginamit sa aklat na sayang gustong mangyari ni Rizal. Tama iyon. E paano naman po nabuo ang El Filibusterismo? Sige. Unang bumalik si Rizal sa bansa noong 1887 upang gamutin ang mata ng kanyang ina. Nagpatayo rin siya ng klinika sa Calamba. Noong mga panahong iyon, niya din sinimulang gawin ng El Filibusterismo. Ipininta niya din ang ilang magagandang tanawin na makikita sa Calamba noong namamalagi siya roon. Sa mga panahong ito ay kumakalat ng impluensya ng kanyang unang akdang No Limitang Here at nagudyat lalo sa mga prayle na gumawa ng hakbang upang maparusahan si Rizal. Umalis si Rizal ng bansa noong 1888 na may sama ng loob. Itinuloy niya ang pagsusulat ng El Filibusterismo sa London noong 1888 at natapos ito noong 1891 sa Biarritz. Naintindihan ko na po, ma'am. Oo nga po. Gusto niyo po bang ituloy ang kwento ko? Opo! Muling bumalik si Rizal sa bansa noong taong 1892. Dr. Jose Rizal, kinagagalog ko makilala kayo. Ikinagagalak ko ding makita at makilala kayong lahat. Ako ay nagbabalik na sa ating inang bayan at ngayong araw ay itatatag na natin ang La Liga Filipina. Ako, kasama ang aking ibang kasamahan mula sa Europa at kayo ay magtutulungan, magdadamayan at higit sa lahat ay magkakapit-bisig na may layuning patatagin ang edukasyon, agrikultura at komersyo. Bonifacio, anong masasabi mo dito? Bakit di na lang natin labanan ng Espanya ng dugo sa dugo? Pabagsakin natin ang gobyerno at magsimula ng revolusyon. Hindi ako sangayon. Hindi ito matalinong hakbang para sa ating bansa. Wala tayong sapat na kakayahan upang labanan ang hukbo ng mga Kastila. Tapos, idadaan natin ito sa mga reforma na magpapanatili ng kapayapaan, ngunit magpapaunlad ng kabuhayan. Naging isang pangarap na lamang ang maipagpatuloy ang samahang La Liga Filipina sa mahabang panahon. Agad na pinadampot si Rizal ng gobyernong Kastila dahil sa mga nasamsam sa kanyang mga akdang pampanitikan at sa pag-alala ng gobyerno sa nagbabadyang revolusyon. Ipinatapon siya sa dapitan noong taong 1892. Pagkalipas ng ilang araw, Hello, good day. You must be the famous Rizal. I am Josephine Bracken. I am an Irish veteran from Hong Kong. Irish? Now I'm not surprised. Women in your country are really beautiful. By the way, yes, I'm Rizal. lumalim ang pag-iibigan ni Jose at Josephine at nagbunga ito ng supling. Ngunit sa hindi inaasahan ay binawi agad ang buhay ng sana ay nag-iisang anak ni Pepe. Noong siya ay nasa dapitan, ipinamalas niya ang kanyang pagiging isang dakilang lider, guro, manggagamot at kaibigan. Hanggang sa taong 1896 nang hinatulan na siya ng kamatayan ni Gobernador General Camilo Porlavieja. Jose Rizal, ako si Kapitang Rafael Dominguez. Ngayon ay ika-29 ng Disyembre at ganap na ika-6 ng umaga. Narito ako upang basahin ang naging hatol ng hukuman sa iyo. Ikaw ay hinahatulan ng parusang kamatayan. Ikaw ay babarilin sa likod ng pulutong sa ganap ng ika-7 ng umaga bukas sa Bagong Bayan. Pinipintuho kong bayan ay paalam. Lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutiyang mahalaga sa dagat silangan. Kaluwalhatiang sa aming pumanaw. Anak ko, ano ba itong nangyari sa'yo? Bakit kailangan ganito ang sabitin mo? Hindi ko kakayaning mawala ka, anak ko. Pepe, ikaw ay mahal na mahal ko.
At doon na nga nagtatapos ang kwento ng pagkabayani ni Rizal. At dito na rin magwawakas ang klase natin ngayong hapon na ito. Naway tumatak sa inyong mga puso ang inspirasyon na iniwan ni Pepe sa atin at patuloy niyong pagliyabin ang pagiging makabayan. Tandaan nyo, gaya ng isa sa pinakakilalang linya niya, na kayong mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Opo, ma'am. Salamat po sa pagbabahagi ng kwento, inspirasyon at kaalaman sa amin tungkol sa buhay ni Jose Rizal ngayong hapon. Sige, basta itatak nyo sa mga puso nyo ang mga natutunan nyo ngayon. Maaari na kayong umuwi. Salamat, Salamat po, po, ma'am. ma'am. Alam mo, gusto ko din maging hero. Hindi mo kailangang ibuwis ang iyong buhay para lang maging bayani. Sapat na ang pagiging mabuti mong anak, kaklase sa kapwa. Sa mga maliliit na bagay ay maaari din tayong maging bayani. Hindi man kagaya ni Rizal na kayang ibuwis ang kanyang buhay, may mga maiambag din tayo upang mapalago pa ang ating bayan. At doon, para na din tayong isang hero. Oo nga, no? Tama ka dyan. Sige, magiging hero ako sa paraan na alam ko. Tama yan. O sige, andito na sundo ko eh. Bukas na lang ulit. Paalam. Sige, ingat. Ito ang aking tadhana. Ang nangyayaring ito ay isang sakripisyo para sa inyo at sa inang bayan. Naway ang mga pagkakamali ng nakaraan ay gawin yung aral upang sa gayon ay hindi na maulit sa hinaharap. Ako, si Jose Rizal, at ito ang aking kwento.